ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mag-inahan, samdan human gipangdunggab, apan sospek na pusilan patay sa miresponding sakop sa Task Force Davao. Kapin 4 million pesos nga danyos, natala human nasunog ang 7 ka balay sa Valencia City, Bukidnon. Kapin 80 ka flood control project sa Davao City, paimbestigahan sa ICI. Congressman Paulo Duterte, mas pabor ni ini aron mayagyag matud pa ang kamatuuran. Seguridad alang sa kapaskuhan sa General Santos City, mas gipahugtan. Paggamit og improvised muffler nga pagsaba-saba sa pagsugat sa Pasko ug Bagong Tuig, gibawal. Og PNP unit sa Davao Region, nagpakitang gilas sa Civil Disturbance Management Challenge. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Samdan ang mag-inahan sa Davao City human gipangdunggab. Ang sospek patay human napusilan sa miresponding otoridad. Migula sa investigasyon nga daan ng dunay bangi ang biktima og sospek. Nakaalerto si Argil Relator. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nakita sa 26 anyos nga lalaking biktima ang pag-abot sa 43 anyos nga lalaking suspect sa ilang auto shop nga dunay bit-bit nga kutsilyo sa Purok 6 Davao Bukidnon Highway, Barangay Riverside, Davao City, alas 11:30 Martes sa buntag. Misulay pagsukol ang biktima gamit ang bakal nga tubo, apan natumba siya og didto nadunggaban siya sa suspect og 3 ka beses. Nakita kini sa inahan sa biktima. Busa, misulay sab og sukol, apan gidunggab sab siya sa likod. Gilayon silang gidala sa ospital. Misibat ang suspect na atlan nga dunay mobile patrol sa Task Force Davao nga miagi sa lugar. Nakita ang suspect nga nagtago sa balay sa iyang ugangan ug didto nagka-engkwentro. Misulay ang suspect nga dunggabon ang TF Davao personnel. Busa, gipusil matud pa siya agig depensa. Nung kanyang pinaputukan ito, tumakbo yung tao. Nung nakita na may tama, ito'y tinakbo nila sa hospital na doon din lang malapit, but unfortunately na-declared siyang DOA. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang nakapusil nga TF Davao personnel. Wala pa kini pahayag. Sumala sa kapulisan, dugay na nga naibangi ang banay sa suspect ug sa biktima. Yung matagal ng hidwaan ng dalawang mag-anak, dalawang magpamilya. So naayos na rin sila ng barangay. But unfortunately kahapon, itong yung isang suspect natin, yung matake doon sa kabilang pamilya, sa kabila. Nagdeploy una og kapulisan sa lugar aron masiguro nga wala nay kasamok nga mahitabo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang mga biktima o gabanay sa suspect. Ako si Argil Relator. One Mindanao. 7 ka mga panimalay sa Valencia City, Bukidnon ang naugdaw human miulbo ang dakong sunog sa lugar. Danyo sa mong panghitabo, miabot sa sobra 4 million pesos. Tinubdan sa sunog, giingong tinuyuan. Sayron ta sa report ni Cyril Chavez. Paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kining mga kabalayan sa Purok 17, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Human miulbo ang dakong sunog sa lugar. Pasado alas 6 sa hapon adlawng Domingo. Ang hitabo may resulta sa pagkaugdaw sa 7 ka mga balay kung asa 5 ang totally damaged og laing 2 sab ang partially damaged. Palisuray ang pagresponde sa BFP sa lugar. Gumikan kay piot ang dalan pasulod sa Netubuan. Misaka sa ikatulong alarma ang hitabo kung asa pasado alas 4 sa hapon na gideklara kining fire out. Ang primerong balay sa katong gisugdan sa sunog is hapamakan iyang balay. Dayon ang tapad din niya is mga light materials dayon nga mga balay pod, mga halos mga plywood ang mga gamit, mga light materials mo to nga paspas iti pagkatag sa karayo. Hinoon walay naangol sa mong sunog. Sumala sa BFP sa ilang tala miabot sa kapin 4 million pesos ang danyo sa hitabo. Kung asa parayon pang ilang investigasyon sa tinubdan niini. Apan usang anggulo nga posibleng tinuyuan ang maong sunog. Allegedly gid sir,
upon conduct na mong investigation, statement sa mga witness, mga taga dito is allegedly gituyo dag sunog. Kung iya tong balay nga sa likod. Allegedly pa na sir, pero amo pa nang palumon. Hinoon, padayon pa ang verifikasyon nga ginahimo sa BFP sa tinuod nga rason sa sunog. Samtang human ang hitabo, nag-apod-apod na sab og hinabang ang Valencia City LGU ngadto sa mga nasunugan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gidawat ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga paimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kapinutsenta ka flood control project sa unang distrito sa Davao City. Ani a report. Nagsugod na ang live streaming sa mga hearing sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Lakip sa gisgutan dinhi ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga paimbestigahan sab sa ICI ang listahan sa 80 ka flood control project sa unang distrito sa Davao City. Ubos ni Representative Paulo Duterte nga nagkantidad og 4.4 billion pesos sugod matud pa 2016 hangtod 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Sa padayong live stream sa ICI sa ilang hearing, lakip sa gipatawag niini si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kabahin ni Kong Pulong, gidawat niini ang panawagan ni Tinio nga imbestigahan ang mga flood control project sa unang distrito sa Davao City. Apan kinahanglan matud pa niini klaruhon nga nahimo siyang congressman ni adtong 2019. Apan wala nagpasabot nga siya ang nag-design, nag-award o nagpatuman sa tanang proyekto sukad 2019 kutob 2022. Ang DPWH matud pa ang implementing agency ug dili siya. Nagbalik-balik na matud pa og imbestiga ang ICI ug ang ubang ahensya sama sa PNP, CIDG ug NBI lakip na sa nag-inspect. Kung doon na matud pa'y double funding, overpricing o wa na human nga proyekto, mas maayo nga imbestigahan. Dugang ni Kong Pulong, kung objective matud pa si Tinio, nganong wala ni inidungan nga gikasuhan ang mga distrito nga dunay binilyong pisong flood control anomalies sa Pilipinas ug nganong siya o Davao lang. Sumala niya, nag-request na siya og audits ug nakig-alayon sa DPWH aron mapaspasan ang mga naulahi nga proyekto. Sa hearing, ipadala matud pa niini ang mga dokumentong anaa kaniya ug pangutan-on sab matud pa si Tinio kung andam ba kining imbestigahan sab ang mga kaalyado niini. Duna sab kini mensahe alang sa mga ginsakpan sa Davao City nga nagtrabaho kini og sakto ug walay pagpangilad. Ginakuhaan pa og pahayag si Representative Tinio kalabot sa maong pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Labihang ka traffic sa uptown sa Cagayan de Oro City matag buntag gireklamo na sa mga motorista. Pagtaod sa Center Island og street lights ang ginatudlong hinungdan. Bumper to bumper traffic. Ingunani ang sitwasyon sa Gran Europa Junction sa Old Airport sa uptown Cagayan de Oro City. Pipila ka mga motorista na nagpadayag sa ilang kadismaya tungod sa kalangan nga dala niini. Ang ginatudlong hinungdan sa traffic ang ginahimo nga Center Island ug pag-install sa street lights sa tunga sa 4-lane nga dalan hinungdan nga nabalda ang dagan sa trapiko. Sa travel advisory nga gipagula sa DPWH Region 10, gibutyag niini ang slow-moving traffic sa Old Airport Road tungod sa ongoing project nga road safety facilities. Dugang pa sa DPWH 10 nga aduna kini project duration nga 286 calendar days. Hinoon gipasalig sa RTA nga butangan og mga personahe ang maong lugar aron mahapsay ang dagan sa trapiko matag rush hour. Dismayado apan wala na matud pa na tingala si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang gibasura ang apela niini nga interim release sa ICC detention. Samtang mibisita si Vice President Sara Duterte kaniya ug nakig-istorya kalabot sa politika. Aniya ang detalye sa report ni Argil Relator.
Kini ang unang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague human gibasura sa Appeals Chamber sa International Criminal Court o ICC ang apela niini alang sa interim release. Kumusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung Tama. maganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari. Nagpasalamat sa matud pa ang kanhi Pangulo sa iyang mga taga-suporta. Sa gipagawas nga desisyon sa ICC Appeals Chamber ni atong Biyernes, wala daw niini nadawat ang tulo ka argumento o grounds nga gilatag sa kampo ni FPRRD. Sumala sa depensa, dili man mahimong hulga si FPRRD sa mga testigo. Wala sab daw gikonsidera ang kakayahan sa mahimong host state nga i-neutralize ang giingong hulga sa pagpagawas kang FPRRD. Lakip ang humanitarian conditions sama sa medical conditions sa kanhi Pangulo. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado apan wala na matud pa natingala ang kanhi Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, gilaumang mugawas ang resulta sa medical evaluation ni FPRRD. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nagtigi ang Police Provincial Offices ug PNP units sa Davao Region sa Civil Disturbance Management Challenge 2025 sa Police Regional Office 11. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, din hinagpakitang gilas ang CDM team sa saktong pag-execute sa mga formation ingon man pagsulbad sa mga senaryo nga gihatag kanila. Kini aron masuta sa kaandam sa kapulisan ug galing gikinahanglan ang employment sa mga CDM team. Men. Okay, recovery yung men. Okay, arrest. Arrest na po sila. Pagdepensa gamit ang ilang shield, pagpatuman ug maximum tolerance ug pagsiguro nga ma-execute og sakto ang ilang formations. Pipila lang kini sa mga eksena nga gipakita sa kapulisan sa ilang pagsalmot sa Civil Disturbance Management Challenge 2025 nga gipahigayon sa Police Regional Office 11. Mikasa sa challenge ang Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Police Provincial Offices ug Davao City Police Office. Lakip ang Regional Mobile Force Battalion 11. Ang labing giatangan ang pagpakita sa matag contingents sa ilang operational proficiency ug capability sa pagsulbad sa senaryo nga gihatag kanila. Dunay senaryo labot sa pagbatok sa mga residente sa demolisyon, pag-rescue sa nadakpan nga leader sa rallyista, pagsiguro sa seguridad sa high-ranking official ug uban pa. Mismong si PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rosete na ang migiya sa CDM teams nga naglisod sa pagsulbad sa gihatag nga senaryo. Number one po dyan yung the proper execution in every scenario at nakikita nyo po at nire-rehearse din namin sila. Ako mismo tinutulungan namin sila para ma-execute nila properly. Kino-correct na rin namin sila yung kanilang execution so that in the real world magawa nila ng tama at maayos yung kanilang mga trabaho. Gawa sa pagsulbad sa problema, ginalantaw sab ang pagsunod sa CDM teams sa police operational procedures. Unang gipailawom sa inspeksyon ang matag contingent, ilang uniforme, lakip ang ilang dalang assets. Usa-usang nagpakitang gilas ang matag contingent sa pag-execute sa 8 ka basic CDM formations. Box
transformation that is used to providing all-around security in moving the VIP from one place to another or from place of engagement to his vehicle. It is also used to rescue and protect a stationary person. To prepare our PRO 11 personnel sa proficiency and preparedness sa mga civil disturbance management po natin. So that when the time comes na kailanganin na natin ang mga kapulis sa ground natin to conduct CDM operations, ay even the provincial director down to the lowest member ng ating mga CDM elements alam ang gagawin sa mga senaryo. Ang CDM ang unit sa PNP nga ginadeploy alang sa pagsiguro sa public order and safety matag dunay lihok protesta, riots ug samang mga hitabo. Sara, dugang ni Police Brigadier General Rosete nga nagpabiling malinawon ang Davao Region ug siya mismo nagalibot sa mga police provincial offices ug mga city police stations aron nga masuta ang mga security measures na ginapatuman aron masiguro gayud ang kaluwasan ug safety sa kining mga lugar sa rehiyon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Temporaryong dili paagian sa mga motorista ang usa ka dalan sa Pulomolok, South Cotabato. Human nakankan ang bahin ni ini gumikan sa kusog nga ulan. Kini ang balitang barangay ni Efren Mamak. Dami yung tamagi guys. Pinangali kay Nakankan gayud kining bahin sa dili konkretong dalan dapin sa usa ka sapa sa barangay poblasyon Pulomolok, South Cotabato nga nahitabo Martes sa hapon. Kini gumikan sa tubig baha nga gikan sa kabukiran human nasinati ang kusog nga ulan. Gumikan niini, temporaryong dili makaagi ang mga motorista. Matud sa barangay, dako unta nga tabang ang maong kadalanan alang sa pagdecongest sa trapiko. Gani nahimo sab kini isip usa sa mga diversion roads sa milabayng pipila ka bulan diyang gina-renovate pa ang Saldua Bridge. Tungod bangor pagsirado nato sa Saldua Bridge, ato to siyang gi-divert na dito dako kayo kun ato nga tabang. Hinuon doon na mga personahe sa MDRRMO Lakip Municipal Engineers Office ang nagbutang og filling material sa mong nakankan nga bahin. Samtang under construction pa kini, temporaryo na kining sirad-an. Apan mamahimong muagi sa main road o highway isip alternate route. Ato gipahimangno sa tanan nga mga lumulupyo diri sa barangay poblasyon nga ato samtang gisirado, samtamang gisirado ang ato ang dalan diha nga connecting sa Purok Sanuba paingon diri sa may highway kay naguba manggod ang gali. Kauban si Gary Balantay ug Buong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Posibleng mosulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa. Ulahing nasiplatan ng LPA sa gilayong 1,190 km sidlakan sa southeastern Luzon. Sumala sa Pag-asa, taas gihapon ang tsansa nga mahimo kining bagyo nga tawagong Bagyong Wilma. Sa inisyal nga track, posible kining maglandfall sa Caraga o Eastern Visayas sa weekend ug posible sab nga tabukon niini ang Visayas sa mga musunod nga adlaw pero pwede pa kining mausab. Sa karon wala pa epekto ang LPA sa nasod apan padayong magpaulan ang Amihan Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Mindanao sama sa Sulu, Archipelago, Soc-Sargen ug Davao Region epekto sa ITCZ ug localized thunderstorms. Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration kon RTA plano nga ipasubasta ang gatusan ka mga impounded nga motorsiklo ug sakyanan tungod na puno na ang ilang impounding area. Ano yan dugang detalye? Gipatong-patong nga mga motorsiklo, tricycad ug mga food cart ug gani gipangkatayan na og sagbot nga mga sakyanan. Ingon ani ang sitwasyon sa impounding area sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Sa City Engineers Compound sa Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Puno na ug halos walay lugar. Busa gilaraw karon sa kadagkuan sa RTA nga ipasubasta na ang mga motor ug mga sakyanan nga na-impound sa maong pasilidad sa dugay na nga panahon. Sumala ni James Andrade, ang spokesperson sa RTA, nga sobra sa kalibo ka mga sakyanan ang kasamtangang anaa karon sa duha ka mga impounding area sa syudad. Gani na intensyon ang tag-iya mismo nga dili na niya lukaton or iyanang pasagdahan, pwede kayo siya mo-submit no? Sa iyahang affidavit, i-waive na niya iyahang rights, so pwede po na siya. In case og nanatay auction pohon,
dali ra ang pagproseso niini. Sa kasamtangan, anaa sa 500 pesos ang towing fee nga gina-charge sa RTA ug 100 pesos ang storage fee matag adlaw sa motorsiklo ug 300 pesos ang storage fee sa mga sakyanan. Lakip sab sa ilang ginatunan ang pagbalik sa amnesty program sa syudad diin mamahimong malukat ang mga motor o sakyanan sa kantidad nga 3,000 pesos bisan pa man sa kadugayon sa pagka-impound diini apan magkinahanglan pa kini og ordinansa sa City Council. Open gud kayo ang buhatahan sa RTA dinhi sa may Kauswagan area sa pag-cater no sa atong mga kaigsunan nga mga motorista nga or mga panag-iya no, kapanag-iya o mga motor vehicle nga kaniadto pa na impound. So andam ta mutabang sa ila sa issues nila kay ang isa sa itong nakita ani siguro medyo mahal-mahal na. So andam po ang buhatan nga ato ning masulbad as soon as possible time. Alang sa mga tag-iya sa mga sakyanan nga di na ganahan mulukat pa sa ilang mga impounded nga sakyanan, mihangyo ang RTA nga makikoordinar sa ilang buhatan aron mahimuan og dokumento sa pagdispatchar niini. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka gwardiya sa weighing bridge sa DPWH Region 10 sa El Salvador City ang gikawatan matud pa sa riding in tandem suspects og belt bag kung asa nakabutang ang iyang service pistol. Wala na'y nahimo pa kining gwardiya sa usa ka weighing bridge sa El Salvador City dihang gikawat matud pa sa duha ka riding in tandem suspects ang iyang bag pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Sabado. Sumala sa mga gwardiya nga igo lang siya nangihi dihang usa ka lalaking suspect ang misulod sa ilang opisina dayon bit-bit sa iyang bag nga gibilin at tubangan sa lamisa. Naabtan pa kuno sa gwardiya ang mga suspect apan gitiunan kuno siya og kutsilyo sa iyang liog buta nga wala na kini nakapalagpa. Nalimas sa kawatan ang iyang belt bag ug ang iyang service pistol nga 9mm kung asa nakasulod kuno sa maong bag. Wala una mohatag og komento ang El Salvador City PNP apan duna na kuno sila gilusad nga manhunt operation aron madakpan ang mga suspect. Siguro diri sir, tulungan mi diri. Sige, agian lagi dalan mo sir. Sige, tanawan lang iba. Nagpaymangno ang kapulisan ngadto sa katawhan sa General Santos City nga mag-igmat ilabi na sa mga lugar nga ginadagsa aron dili mabiktima sa pagpangawat ilabi na karong holiday rush. Samtang pagsaba-saba gamit ang ginabawal nga boga ug improvised muffler ug tanong ginabawal. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilauman na ang pagdagsa sa mga tao sa simbahan, malls, palengke ug uban pang places of convergences sa General Santos City karong hapit na ang Pasko. Apan posibleng usasab kini ka oportunidad sa uban aron maghimo og krimen sama sa snatching o pagpangawat. Matud sa General Santos City Police, gibana-bana ang ana sa usa o duha ang matalang insidente sa pagpangawat sa syudad nga ma-report sa mga barangay o sa kapulisan ug posible kining madugangan karong holiday rush. Busa hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa kapulisan. Anaa sa 85 ka PNP personnel ang ginapakatag matag gabi sa mga ginadagsa nga lugar sama sa malls, plaza, public market, bus terminal, airport ug seaport. Ato kay panawagan permis sir nga maging mahinahon ta labi na sa sitwasyon karon kay kita nato Pasko unya uso kayo ang based on statistics ang mga akyat bahay, uso ang mga snatching. So ato kay panawagan nga di gyud ta mapol into a victim. Samtang subli sab nagpaymangno ang PNP kalabot pagpabuto gamit ang improvised cannon o boga. Lakip na sab ang pagsaba-saba gamit ang improvised muffler sa mga motorsiklo. Bawal gyud na sir kay no kay gaduha naka-create mo ng disturbance sa area. So baylo bawal. Kay balo man atong mga kapitan na atong mga kagawad. So ila nang inisita embargo Pasi sila sa pulis kay amo asisan dayon. Ang masakpang mogamit niini dakpon og pamultahon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga reliyosong grupo, lakip socio-civic organization sa Cagayan de Oro City ug General Santos City nagpahigayon og rally niadtong Sabado ug Domingo. Simbahang Katoliko gipasabot nga wala sila nanawagan nga ipakanaog ang mga lideres sa nasud. Ani report. Sabado sa buntag, nagkatapok sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City ang mga multi-sectoral groups aron ipanawagan ang transparency o pagpatubag sa mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa korupsyon. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa simbahang Katoliko
sa pagpanguna ni Archbishop Jose Cabantan. Misalmot sab sa maong kalihukan ang mga naglahing youth leaders gikan sa mga nagkalain-laing universidad sa syudad. Giklaro sab ni Archbishop Jose Cabantan nga dili gikan sa simbahang Katoliko ang panawagan nga ipakanaog ang mga opisyal sa gobyerno. Inay, gusto nilang malubag sila sa balaod. Sa CBCP o sa simbahan, wala tayong manawagan ng resign all. Focus ng punta sa managot ang dapat managot, ikulong ang dapat ikulong. Pagka-Domingo sa gabi, laing grupo sab ang nagkatipok sa amphitheater sa Cagayan de Oro City. Kini alayon gihapon sa Trillion Pesos March movement. Lakip sa ilang gipanawagan ang pagpatubag sa mga opisyal sa gobyerno nga giingong nalambigit sa illegal nga pagpadala kang former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa General Santos City, gisugdan sa usa ka marcha. Bit-bit ang placards kalabot sa korupsyon. Ang White Sunday of Peace Rally kagipahigayon sa Notre Dame University of the Jangas Main Campus Domingo sa hapon. Gisalmutan kini sa mga estudyante nga gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa syudad. Lakip na mga ginikanan, mga religious group ug ubang sektor nga gipangunahan sa sectoral organization nga hinabi. Gihulagway sa nagprotesta ang sitwasyon sa mga nabiktima sa baha nga epekto sa gikurakot nga pondo nga alang sa flood control projects. Siguro po ngayon ang kinaiisan natin, siguro hindi lang po ako bilang isang individual, pero ang pagiging a blind eye in terms of climate change. We support the passing of the law on anti-political dynasty or electoral reforms to review the party list system, to create an independent People's Commission against corruption, and to pass the Freedom of Information and Economic Sustainable Programs. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gila ang pipila ka kapuso shows and personalities sa Anak TV Seal Awards 2025 kung asa lakip ang mga programa sa GMA Regional TV ug Synergy. Gipili sa libuan ka mga ginikanan o professionals isip child-friendly and child-sensitive shows ang kapin 20 ka programa sa GMA. Lakip dinhi ang 3 ka programa sa GMA Regional TV and Synergy. Sa GMA Regional TV, nakadawat og Anak TV Seal ang Balitang Bisdak ug One Western Visayas. Samtang sa Synergy, gipasidugan ang NCAA Season 100 Opening Ceremony. Gilasab sa Anak TV ang 24 oras weekend unang hirit kapuso mo Jessica Soho ug mga programa sa GMA Entertainment Group. Sa unang higayon, dunasay Anak TV Seal Online 2025 nga nakuha sa mga programa sa GMA International. Award isab ang pipila ka kapuso artists. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Gikalingawan ang Christmas Lights On ceremony sa Zamboanga del Sur. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Daw mga Little Angel performer kini mga chikiting nga nagpakita sa ilang kahanas sa pagkanta og mga Christmas song atol sa Christmas Carol competition nga gipahigayon sa Unity Park sa Zamboanga del Sur Lunes sa gabii. Sagad kanila, bibo nga misayaw ug dunapay mibirit. Ang maong mga bata, representante sa nagkadayang elementary school sa Pagadian City. Wala matudpay kapildihan sa mong contest, sanglit tanan sila. Nakadawat og regalo gikan sa provincial government. Ang maong aktibidad, kabahin sa gipahigayon nga Christmas Lights On ceremony sa maong probinsya. Makahingang ha kining higanting Christmas tree nga napuno sa dagkong mga parol ug ang nahimong exciting mao ang grand fireworks display. Gawas sa ma-amaze ka sa mga Christmas tree sa palibot, mamahimo sab nimong ma-enjoy ang mga free carnival rides sa sulod sa parke. Busa ginalinyahan gayud kini sa bata og bisan edaran. Libre sab ang mga padula alang sa mga chikiting. Nalingaw ko sa kong anak kay dinalagi siya magbalik-balik diri kay libre man gud. Matud kayo ani kay na libre among mga bata sir, maka-avail sila ani mga klase-klase nga dulaan diri sir.
Duna say e-bikes nga gidekorasyonan og pamasko nga libreng masakyan patuyok sa parke. Kuno galing gutomon, duna say mga baligyang pagkaon sa mga naglaray nga food stalls. Ang Christmas celebration is for the family to celebrate love, hope, unity. It's not about the gifts, it's about nga ang mga members sa family magtimbaya. Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, 22 kaadlaw na lang una magpasko. Og mo kato ang mga ulang balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.